Shalom everyone and welcome to Long's Conversation. Ang tanong natin ngayong araw na to, Pastor, maraming Kristiyano ang nakakaramdam nito. Minsan iniisip natin kung mabuti ang utos ng Diyos, bakit parang ang hirap nito sundin? Kapatid, ang simpleng sagot, hindi dahil masama ang utos ng Diyos, kundi dahil may struggle pa rin ang puso ng tao. Una, may laban sa loob natin. Sinasabi ng Bible na may internal battle sa tao. Sa Romans 7 verse 19, sinabi ni Paul the Apostle, "The good that I want to do, I do not do. But the evil I do not want to do, this I keep on doing." Kahit si Paul, apostol na yun, nararamdaman din ng struggle. Ibig sabihin, normal na may tension sa pagitan ng gusto ng Diyos at gusto ng laman. Parang diet lang. Alam mo na, yung vegetable salad yung mas healthy, pero pag may lechon o milk tea sa harap mo, biglang nagiging komplikado ang mga life decisions natin sa buhay. Pangalawa, ang utos ng Diyos kontra sa natural na desire ng tao. Ang utos ng Diyos madalas counterculture. Halimbawa, magpatawad kahit nasasaktan ka, magpakumbaba kahit kaya mong gumanti, o magbigay kahit kulang ka. Sa Galatians chapter 5 verse 17, sinasabi na ang flesh at spirit ay magkalaban. Kaya may struggle talaga. Pangatlo, pero hindi imposible ang pagsunod. Ang magandang balita, hindi tayo iniwan ng Diyos na mag-isa. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, "For it is God who works in you to will and to act according to His purpose." Ibig sabihin, hindi lang utos ang ibinigay ng Diyos, binibigyan niya rin tayo ng lakas para sundin ito. Pang-apat, ang pagsunod ay proseso. Hindi instant ang spiritual growth. Sabi nga ng theologian na si John Stott, "The Christian life is not a single leap but a lifelong walk." Ibig sabihin, journey ang obedience, hindi overnight transformation. Kung minsan, mahirap sundin ang utos ng Diyos dahil binabago pa niya ang puso natin. Pero tandaan natin palagi, ang utos ng Diyos ay hindi para sirain ang saya ng buhay, kundi para gabayan tayo sa tunay na buhay. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 11 verse 30, "My yoke is easy and my burden is light." Kapag kasama mo ang Panginoong Hesus, ang dating mabigat na utos nagiging daan patungo sa tunay na kalayaan. God bless, kapatid.